76 years ago, may yumanig sa Panay Island. Isang earthquake na 8.2 magnitude ang lakas. At dahil sa mga naranasan nating sunod-sunod na lindol sa Mindanao at Luzon itong mga nakaraang Disyembre, maraming nangangamba. Maulit pa kaya ang ganitong kalakas na lindol? Oh, ya Allah. Sunod-sunod na malalakas na lindol ang yumanig sa Pilipinas nitong nakaraang 2 buwan. November 17, magnitude 6.8 na lindol ang tumama sa bayan ng Sarangani, Davao Occidental, South Cotabato at mga karatig lalawigan sa Mindanao. Makalipas ang 15 araw, mas malakas at mas malawak na lindol naman ang tumama sa Mindanao Island, magnitude 7.4 ang lakas nito. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang lindol daw noong November 17 ay nagmula sa Cotabato Trench. Samantalang yung lindol sa Surigao ay mula sa Philippine Trench. Yung mga trenches ay makikita natin sa dagat. So ito yung boundaries ng mga tinatawag nating mga tectonic plates. Yung active faults naman, normally nakikita natin siya sa mga lupa. Yung trenches, nasa dagat. January 25, 1948, nang yanigin ng magnitude 8.2 na lindol ang isla ng Panay. Mas kilala sa tawag na Lady Kaykay earthquake. Ito ang sinasabing second strongest earthquake sa Pilipinas sa nakalipas na 500 taon. Doon sa pinangyarihan ng lindol, parang may parang kinaykay, parang kumbaga kinalaykay ng yung lupa. So nagkaroon siya ng parang guhit-guhit na yung kaykay ay parang mga manok na kinakaykay yung lupa. Kaya tinawag nila itong Lady Kaykay earthquake. Pwede kaya maulit ang lindol na kasinlakas na tumama sa Panay Island noong 1948? Posibleng magkaroon ng malalakas at maaaring mas malalakas na lindol sa Pilipinas kasi marami tayong mga sources ng earthquake. Mas mahaba yung trench, mas mahaba yung active fault, mas mataas yung magnitude ng earthquake. Oh, ya Allah. Hindi man mapredict kung kailan tatama ang malalakas na lindol. Ang importante ay armado tayo ng mapapakinabangang impormasyon.